Wala ka bang makitang something great na ginagawa ng tao in preparation for the coming of our Lord Jesus Christ? Kaya ko po sinasabing nothing great is happening among people, among religious people at that. Wala akong makitang great kasi hindi ganun kasi ang hinihingi ng Biblia eh. Sa oras na ito mga kaibigan, ipagpatuloy po natin yung ating pagbabantay sa ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa kanyang pagparito. Kasi sa panahon ngayon mga kaibigan ay talagang palapit na ng palapit. Nakikita natin yung mga palatandaan sa kanyang muling pagbabalik. Ang katunayan, napakarami na nga po ang mga naghula-hula tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pero napapahiya po ang tao. Kasi mga kaibigan, nakalagay naman po kasi sa Biblia na wala pong makakaalam sa kanyang pagbabalik. Kaya nga pinaghahanda niya ang tao. Pero ano nga ba yung mga palatandaan para sa kanyang muling pagbabalik mga kaibigan? Yan ang ating aalamin dito sa video na gusto ko pong i-share sa inyo, sa video ng ating kapatid na Eli. Narito na po mga kaibigan, umpisa na po natin para hindi na po tayo masyadong mahabaan ng oras. O sa bagay, ang mundo po ngayon mga kapatid ay masyadong nalilibang. Nalilibang sa, ibig ko sabihin kaya nalilibang, imbis na tayo ngayon sa panahong ito nasa isang critical period of history. Dapat sana ngayon mas maraming tao ang mahilig sa pag-aaral ng mga bagay na ukol sa Diyos. Sa panahon po ngayon kasi, imbis na ang tao ay mahilig sana sa Diyos, marami pong mga tao ngayon nagsasabi ukol sa Diyos. Pero hindi po yun ang hinahanap ng Biblia eh. Yung sabihin lang ng tao ang Diyos, tapos magkakanta, magsasayaw para sa Diyos. It ends there. After that prayer meeting or jumping session in Luneta, kanya-kanya na rin uling ang tao. Wala ka bang makitang something great na ginagawa ng tao in preparation for the coming of our Lord Jesus Christ? Kaya ko po sinasabing nothing great is happening among people, among religious people at that. Wala akong makitang great kasi hindi ganun kasi ang hinihingi ng Biblia eh. If we are really to prepare for the coming of Jesus Christ, dapat hindi lang ganun ang makita na ang Diyos linggo lang pag-uusapan o kaya kung prayer meeting. Yun ang karaniwan ng nakaugalian ng mga tao sa ating panahon. Kaya po sa Biblia, alamin natin ngayon yung mga dakilang tanda ng pagbabalik ni Kristo as suggested by one of our audience now. Ano yun at ano ang matututunan natin, bakit nagbibigay ang Diyos ng mga palatandaang ito? Para kanino intended yung mga palatandaan? Yun ho bang palatandaan na yun mauunawaan yun ng lahat ng tao? Alamin po natin yan. Kung talagang meron yan, ano ang ibig ituro niyan, para kanino yan? Una, atin pong alamin muna ang tema kung kanino iniuukol ng Diyos itong nakasulat sa Biblia. Kasi kaya marirealize natin, kaya mas maraming tao ngayon ang hindi masyadong conscious sa pagbabalik ni Kristo. Hindi naman kasi lahat ng tao nakakapagbigay ng karampatang panahon at ng karampatang atensyon sa Biblia, hindi lahat. Ang dahil po kasi ganito. Sa Malakias 3, versikulo 16. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon. Ayun, sabi po ng Biblia, ang mga natatakot sa Panginoon nung araw ay nagsang-usapan. Meron silang ginawang parang meeting, yung mga natatakot sa Diyos na tao nung una. Napakinggan naman ng Panginoon, dininig niya. At
because of that, isang aklat ang wika ng alaala ay nasulat sa harap ng Panginoon para sa kanila na nangatatakot sa Kanya. At gumugunita ng kanyang pangalan. Ayun, ang aklat ng alaalang ito, ipinasulat ng Diyos para sa mga natatakot sa Kanya at gumugunita ng Kanyang pangalan. Yun po ang tema kung bakit nagkaroon ng Biblia, ng aklat ng Panginoon. Ito ay intended para sa natatakot sa Diyos. Yun hong walang takot sa Diyos. Basahin man ang basahin ng Biblia. Epekto ba ang Biblia sa kanila? Pakinggan niyo po sa 12:9 Gs ni Daniel. Ganito naman ang nakasulat. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Ang sabi po ng Biblia, yumaong ka ang wika ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang salita nasarhan, yung salita ng Diyos, natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Wala ang wika sa masasamang makakaunawa. Nung salita ng Diyos na nakasara, walang masama na makakaunawa. Kaya makikita nyo sa puntong diretsahang salita, ang Biblia hindi po intended para sa taong masasama. Anumang gawin na pagbabasa, pag-aaral dito, pagka ang isang tao ay likas na masama at ayaw pasakop sa Diyos, hindi maintindihan ito Hindi po maintindihan ito. Ito'y kasi ibang klaseng libro, hindi na makagaya ng libro ng tao. Kahit yung abogado kaysa masama ng gawa, naiintindihan ng abogado yung kanyang lobok Pero iba po ang aklat ng Diyos na Biblia. Dito, hindi batayan yung huwes ka o kaya ikaw ay abogado, maintindihan mo na ito. Hindi po. 11:25 ni Mateo. Pakinggan nyo nakasulat. Nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Isang bagay na maaaring sabihin iba katakataka naman yun. Inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Kung sino pa yung matatalino, sila pa hindi makakaunawa nitong sinasabi ng Diyos. May pruweba pa ba tayong ganun nga? Pakinggan niyo po sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Diba, sabi ng Diyos, ginawa niyang kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Para sa Diyos, kamangmangan lang yung karunungan dito sa mundo Kaya kahit huwes, kahit abogado, kahit presidente, kahit maestrado, kahit senador, kahit sino pang taong marurunong, hindi sila po pwedeng magmalaki na kung sila marunong, naunawa nila ang Biblia. Because the Bible was not intended for the wise on earth. Kundi, the Bible is intended to those who fear the Lord and remember His name. Isang aklat ng alaala ang wika'y nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Ayun po ang nasa Biblia. Kaya hindi nga lahat ng tao magiging conscious sa nangyayari ngayon. Hindi po lahat bibihira yung kagaya ninyo na para bang kahit mainit dito, nagtitiyaga po kayo. Bibihira yung mga taong meron silang inclination na magsaliksik ng salita ng Diyos at to study the conditions of time. Kasi alam nyo, nasa critical na panahon na po tayo ng mundo In the history of humanity on earth,
ito na po ang pinaka-critical na parte ng ating history. Nabasa ko po siguro mga 3 days ago sa isang inilabas na lathala ng Amerika na expected by scientists. Sabi nila, ang temperatura ng mundo'y tataas ng 5.6 Celsius. Ngayon ho, umaabot na sa 38 degrees Celsius ang ating temperatura. Pag tumaas pa yan ng 5.6 degrees, it will be 43.6 degrees Celsius. Kapag ho ikaw ay nakatagal dun sa ganong katinding init, matibay ka na nun. Ay kasi ho, dahil dito sa atin sanay tayo dun sa 33, 31, 32. Bagaman sa Africa, umaabot pa ng 40. Pero pagka nag-43 dito sa atin, baka sa Africa umabot na ng 50 degrees Celsius o centigrade. Isa pong napakainit na kondisyon nun. Ibang panahon ngayon, hindi kayo nakakahalata. Ang tindi ng init ngayon. Hindi nyo nararamdaman. And it is the effect of the depletion and the destruction of the ozone layer. Ang ating pong ozone layer, yung protective covering of the atmosphere of the Earth, na sumasala ho ng matinding radiation sa araw, yan ho ay butas na ngayon. Hindi naman ho titigil kasi yung pagkasira niyan. Dahil hindi naman natin po pwedeng mapigil na dahil napakarami ng pinakawalan sa atmosphere na pansira sa ozone layer. Ang isa pong nakakasira riyan, pagka kayo nagsisiga, yung plastic. Pag sinindihan mo yung plastic, nakakagawa po yan ng isang chemical, yung tinatawag na CFC, yung chlorofluorocarbon. Ayan. Pagka yung refrigerants nakawala sa ref o kaya sa mga sasakyan, nakaalis yung freon, yung tinatawag na freon na nagpapalamig. Tatakas yun papunta sa atmosphere. Maninira po yun doon. Alam niyo kung gaano ang sira? Bawat molecule po na makalabas na CFC, bawat molecule niya, sisira siya ng 100,000 molecule ng ozone layer. For every molecule of CFC, it can destroy 100,000 molecules of the ozone. And it will stay there, destroying continuously the ozone layer for the next 600 years. Yung pinawala natin ditong CFC ngayon, hanggang sa susunod na 600 taon, maninira yun dun sa ozone layer. Yan ngayon ang nagpapainit ng ating mundo. Mainit po ngayon ang mundo dahil nabuhay ako nung panahong 1940s pa. Ako po kasi napanganak 1947 Kaya may isip na ako nung mga 53 ng presidente si Magsaysay, si Garcia. May isip na po ako nung alam ko na pangyayari. Ikinukumpara ko nung araw, nagpapatintero kami nung mga kalaro ko, yun ho bang tumbang preso, saka yung patintero. Laro ho namin yun Sa init ng araw, nakakaya kong mainit Pero ngayon, iba ang pakiramdam ko sa araw. Matindi masyado. Ayan. Yan po ay bunga ng pagkasira ng ating ozone layer. Kaya nasasabi ko, ang ating pong panahon ngayon, isang panahong kritikal. Gaya nung sinasabi ng mga siyentipiko na magiging 43 degrees centigrade ang temperatura ng average na temperatura ng mundo. Alam niyo ba ang kasunod ng mga pangyayari ron, mga kababayan? Pagka masyado na pong mainit, magkakaroon po ng pagkatunaw ng yelo sa North and South Pole of the Earth. Matutunaw po ang mga yelo. Tataas ang mga dagat. Kasi po may reserba tayong tubig sa yelo
Malamig dun sa Alaska, sa may North Pole, saka sa South Pole. Puro po yelo yan. May polar caps ang tawag dyan sa ating mundo. Yan ang nagmamantinin ng temperatura ng ating mundo. Pag masyado na pong mainit, unti-unting matutunaw yan, tataas ang mga karagatan, liliit ang mga kalupaan. Nakikita nyo ngayon kung ano epekto niyan. Di ba? Matitinding mga pagbaha at masyadong malamig na temperatura sa ibang parte at napakainit naman sa ibang parte. Magkakaroon na po ng imbalance na tinatawag. Alam niyo po kasi, ang nature na ginawa ng Diyos sa atin, nakabalance yan eh. Kaya pagka halimbawa, gabi, di ngayon walang araw sa Pilipinas, gabi eh. Nando naman sa kabila ng mundo ang araw, iniinitan naman niya yung kabila. Ito naman sa atin, di na masyadong mainit dahil wala ng araw. Ngayon, bukas naman, ito na namang atin ang aarawan para wag tayong magyelo. Yun ho, nagmamantinin ng temperatura, yung pag-ikot-ikot natin ganun sa araw. Namamantin yan, temperatura ng mundo. Alam niyo mga kaibigan, tama itong sinasabi ni kapatid na Eli kasi napapansin ko din mga kaibigan na talagang yung temperatura ngayon ay talagang parang nagbago na. Hindi na katulad nung ako'y bata pa, mga kapatid. Medyo kayang-kaya pa, no? Pero siguro dahil din sa katandaan, no, mga kaibigan. Pero tama itong kanyang sinasabi, gaya na lamang po yung kanyang nasabi na yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po ipapaalam ito sa mga hindi nakakaunawa tulad yung mga masasamang tao. Tama po yun mga kaibigan. Kasi meron po kaming mga kapatiran na matalino, no? Magaling siya, meron siyang degree. Pero tungkol sa salita ng Diyos, talagang wala kang nakikitang karunungan sa kanya. Kasi pati nga yung pagtayo lang sa harapan ay takot na takot. So dito mo makikita talaga yung Biblia ay kakaiba sa kanyang kakaiba sa lahat ng mga libro dito sa mundo. Totoo po ito mga kaibigan. Po yan ang mga nag-aral ng siyensya. Pagka dumating yung masyado ng mainit ang mundo, kahit umiikot pa mundo, mainit na talaga. Ano pa magagawa mo? Di ba? Napakainit na. Umpisa nang matutunaw yung mga yelo sa mga polar caps ng mundo. At meron hong kasunod yan ng mga pangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, nasa critical na po tayong panahon ng mundo. Dapat siguro maging watchful tayo. Maging cautious tayo of what is the next thing to happen. Meron ho kasing darating na mga events na hindi natin maiiwasan mga kababayan. At yan ang tanong ng ating kapatid ngayong gabi. Ano ang mga tanda na mababasa natin sa Biblia? At sino ang makakaunawa ng mga tandang ito? Itong palatandaan palilitawin ng Diyos na ito, may makakaunawa po nito merong makaka-realize. Pero hindi lahat ng tao, hindi papansinin nila yan. Ang makakapansin yan ay pakinggan nyo sa gawa. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Hindi ako may sabi nun, ang Diyos. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Marunong na ho ba kayong magtiwala sa sabi ng Diyos? Kasi pag ang Diyos ang nagsabi, kung maka-Diyos ka, papansinin mo. Di ba? Di ba kayo magulang, halimbawa, kinakausap niyo yung anak mo, hindi ka pinapansin, hindi ka ba nagagalit? Utusan mo, hindi ka papansinin, magagalit ka eh. Kasi, biro mo magulang mo, kung ayaw mo akong pakinggan, sabi nga ng ibang magulang, kung alam ko lang ganyan ka, buti pa pinisil ko ilong mo nung ikaw ay bata pa. It will mean your life. Kung kaya lang ng magulang mo, patayin ka, papatayin ka sa galit. Pag hindi mo pinakikinggan ang boses niya. Ang Diyos, may boses na dapat natin pakinggan We must take heed to the counsels of the Lord. Dapat
ating alamin yun eh. Dapat nating pansining mabuti eh. Ito, sabi ng Panginoon ito. Kaya lang hindi lahat makakaintindi nito eh. Pakinggan nyo, uulitin natin saka natin ituloy. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu Sabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu. Sa pagmamahal niya sa mga tao, ibubuhos niya ang kanyang espiritu. There will be an outpouring of the Spirit of God. Hindi ho basta lang bibigyan niya ng espiritu ang isang tao, kundi bubuhusan niya. Alam ko kung nare-realize yung kahulugan ng bubuhusan. Iba ho yung wiwisikan kaysa sa bubuhusan. Dati kasi pawisik-wisik lang ang Diyos eh. Ngayon, buhos na. O, baka sabihin nyo, nangiti yung iba eh. Baka naman nagbibiro ako dahil dati pawisik-wisik lang. Dati ho talaga pawisik-wisik basa. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Ayun, magwiwisik ang Diyos nung araw, magwiwisik siya sa hula sa maraming bansa. Pero pagdating ng mga huling araw, hindi na huwisik. Buhos na. O, at ang ibubuhos, yung kanyang espiritu. Sinong mga tao ang bubuhusan niya? Lahat ba ng tao? Sa aking mga lingkod. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, sa aking mga lingkod na lalaki, sa aking mga lingkod na babae, sa araw na yaon. Lahat ho ba ng tao bubuhusan ng Diyos na Espiritu? Hindi. Yung naglilingkod lang sa Diyos. Kaya yung naglilingkod lang sa Diyos, ang makakaunawa nung kanyang ibubuhos na yon. Sila lang ang makakapansin nun, and they will be the one to be aware, greatly aware of what is to come next. Kasi sila ang bubuhusan ng Diyos ng Espiritu. Asa? At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Oh, ito ho, mga anak na lalaki at babae nung mga naglilingkod sa Diyos, manghuhula, mga ngaral ang ibig sabihin, mga lalaking babaeng anak ng mga lingkod ng Diyos. Ang tinutukoy dito, bubuhusan ng Diyos ng Espiritu niya at makakakita ng mga pangitain, yung mga anak na lalaki at babae at mga binata na mga anak ng mga lingkod ng Diyos na bubuhusan niya ng kanyang Espiritu. Kaya ho sa iglesia, sa aming samahan, naniniwala kaming ito'y totoong salita ng Diyos. Ako yung mga kabataan ho rito, aking binabantayan eh. Ginagwardyahan ko. Yung aming mga anak. Kasi pag malapit nang dumating si Kristo, yung mga kabataan na yan, makakakita ng mga pangitain yan, tapos magsisipanaginip sila ng mga panaginip, at pagkatapos sila'y magsisipanghula. Pakibasa mo nga yung buong magsisipanaginip pa eh. Meron pa eh. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit. Tandaan nyo, magpapakita ako, sabi ng Diyos, ng mga kababalaghan sa langit. Ito, specific ito sabi ng Biblia. Magpapakita ako, sabi ng Diyos, ng mga tanda ng kababalaghan sa langit. Ang Diyos ang magpapakita. Makakakita ka sa langit. Maghintay ho kayo. Meron yan. Ang Diyos, bago dumating ang araw ng paghuhukom, magpapakita ako ng mga tanda at kababalaghan sa langit sa itaas. Ano pa? At mga tanda sa lupa sa ibaba. Dito rin pala sa lupa, magpapakita ang Diyos ng tanda. Anong tanda? Ang Diyos ang magpapakita, huwag kayo maniniwala sa tao. Sa Diyos tayo maniwala. Sabi ng Diyos, magpapakita siya ng tanda sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Ano yung ipapakita niya sa lupa? Tuloy natin. Dugo at apoy at singaw ng usok. Ayon. Sa lupa, makakakita ang tao ng dugo, apoy, singaw ng usok. Dugo,
apoy, singaw ng usok. Maaari ngayon hindi nyo maiintindihan ito mga kapatid. Pero kung conscious kayo at meron na kayong naisip nyo na, natandaan nyo na, sa ibang mga araw, sabihin ninyo sinungaling ako pag hindi nyo nakita ito. Sa lupa, magkakaroon ng singaw, ng usok. Siguro poisonous pa yun Diba? Kasi kung minsan pag nabitak yung lupa, minsan po kasi lumindol sa Nueva Ecija, sabi ng isang kapatid, nung mapitak yung lupa, nakaamoy siya ng isang amoy na masamang amoy, parang chemical May parang usok na lumabas. Mangyayari yun sabi ng Biblia, apoy, singaw, at dugo. Singaw ng usok. Apoy, dugo, singaw ng usok. Makikita po yan. Tuloy. Ang araw ay magiging kadiliman. Meron pang isa. Makikita ng mga lingkod ng Diyos na ang araw magiging kadiliman. At ang buwan ay dugo. Ang buwan magiging parang dugo, mapula. Bago dumating ang araw ng Panginoon, iyaong araw na dakila at tangi. Ayon, yung araw na dakila at tangi. Bago dumating yung araw na yon, makikita ng mga tao ito. Yan ay mga tanda na ipinagpauna na ng Biblia 2,000 taon na nakakalipas. 2,000 years na nang ito po'y isulat ni San Lucas ang mga talatang ito. Kaya po, yung sinasabi ng ating kapatid, meron bang mga yung mga tandang mapagkikita, huwag niyong kakalimutan yan. Singaw ng usok, dugo, at apoy dito sa lupa. Sa langit naman, mga dakilang tanda at kababalaghan. Alam niyo mga kaibigan, itong mga sinasabi ni kapatid na Eli ay hindi po ito lingid sa atin na talagang may mga nagaganap na ng kanyan. Yung singaw ng usok, yung dugo, yung apoy, marami na mga kapatid. Hindi naman kasi sinabi dyan po sa Biblia na magkakasabay-sabay yan Pero marami na po tayong nababalitaan na talagang nagaganap na po itong mga sinasabi ng Biblia. Ewan lang natin kung ilan pa yung mga hindi nagaganap at kung ilang beses maganap yung mga sinasabi niya, mga kaibigan. Pero isa lang sa aking nauunawaan dito, dapat ang tao makita sana niya ang katotohanan ng Biblia para makapaghanda man lamang po siya kahit hindi niya mahintay yung rapture, makapaghanda sa kanyang kamatayan. Yan po yung gustong ipahiwatig ng Biblia sa atin, mga kababayan. Hindi pa yon, sapagkat marami yan Siyempre, noticeable yan Pag ang Diyos ang nagpakita, noticeable talaga yan. Kaya lang hindi ho yan manonotice ng mga hindi nag-aaral ng Biblia. Hindi nila yan papansinin. Lalo na yung halimbawa, ngayon usong-uso na yung lindol, Kaya ngayon, para man pag lumindol, Pagka lumindol ngayon, parang hindi na masyadong pinapansin ng tao dahil nasasanay na tayong madalas lumilindol, di ba? Isa ho yan sa mga palatandaan sinasabi sa Biblia. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. At ang mga bagay na ito, pakibasa 24. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Diyan na magkakahirap-hirap ang tao. Pag natutupad na yan, sabi sa Biblia, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. Pagkatapos, magkakaroon ng digma, ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Tandaan nyo na po, naganap na yan At kasalukuyan pang nagaganap yan Yung digma ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Tapos,
gutom. Nagaganap na yan. Marami na nga namatay ng gutom sa Afrika. Tapos, yung lilindol sa iba't ibang mga dako. Alam nyo, kung napunta na kayo sa Hong Kong, alam nyo, may kasabihan ng mga taga Hong Kong, sila hindi naniniwalang ang Hong Kong hindi lilindolin no? Tanungin nyo mga taga Hong Kong, lalo na matatanda, they haven't experienced an earthquake in Hong Kong. Napakatibay ng ilalim ng pundasyon ng Hong Kong, hindi umaalog. Walang lindol sa Hong Kong, hindi ba kagaya ng Japan, na halos araw-araw may lindol. Sanay na mga hapon sa lindol Pero sa Hong Kong, wala pang lindol Pero naniniwala ba kayo, gaya ng paniniwala ko, lilindol sa Hong Kong? Lilindolin yun. Tandaan nyo, kung ilang kayo nakarinig nito, wala pa kasi ako narinig mga ngaral na nagsabi sa Hong Kong lilindol Baka sila mapahiya dahil talagang since time immemorial, wala pang nare-record na lindol sa Hong Kong pero lilindolin ho yan. Alam nyo kung bakit ko sinabi? Pakinggan nyo sa Ebreo, ganito ating mababasa. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ba, hindi pala naman ang yayanigin lang ng Diyos yung lupa Pati pala langit. Yayanigin ng Diyos Pero sa dictionary, wala nun. Sa dictionary, may earthquake. Earthquake. Wala kang mababasang heavenquake. Ito wala pa sa dictionary. Kaya yung sinasabi nila, ang Biblia raw huli. Hindi huli Biblia, no? Sa dictionary ng tao, bago nalagay na ang mundo'y bilog, noong 1969, nakuna ng retrato ang mundo mula sa buwan, bilog. Sa Biblia, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, nakasulat na ang mundo, bilog. Kaya hindi mapag-iiwanan ng Biblia O ngayon, nakabasa na kayo sa dictionary ng heavenquake? Hindi pa. Magkakaroon ho niyan. Kaya lalabas pag nagkaroon niyan, kulang na yung dictionary ni Webster. Wala siyang heavenquake sa Biblia, mayroong heavenquake Ulit natin, Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon nangako siya. Pangako pala ng Diyos yan Na ano? Na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Tuloy. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya pala naman yayanigin ng Diyos, lupa at saka langit, ang pakahulugan pala rito ng Diyos ay ang pag-aalis niya ng mga bagay na kanyang niyanig, upang manatili naman yung mga bagay na hindi niya niyanig. Imagine pati yung langit yayanigin niya. Kasi aalisin ng Diyos yan Kaya yung mga saksi ni Jehovah, kawawa yan. May paniwala niya, hindi rin na maaalis itong lupa Paniwala nila, ito rin lupang ito, hindi rin ito maaalis. Nagkakamali sila ng pagkalaki-laki. Bakit? Mas malaki pa sa central nila sa Amerika yung kanilang kamalian. Sabi ng Diyos ipinangako niya, yayanigin niya, minsan pa, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ito'y pinakakahulugan, sabi ni Pablo, ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig. Kaya yayanigin, ipinakikita ng Diyos, mapaparam ang mundong ito. Meron ba tayong ebidensya biblika? 22, pakinggan nyo sa 21 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Pinakita na kay San Juan yung mangyayari sa Apokalipsis Nakakita ang wika ko ng isang bagong lupa at ng isang bagong langit. Bakit? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. The first heaven and the first earth nawala na. At wala na rin ang dagat. Tanyo,
Yung bagong lupa at bagong langit pala, walang dagat eh. Itong dating lupa, may dagat eh. At yun yung babasahin ko. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Wala lang dagat. Mga saksi niyo ba, mayroon pang dagat eh. At yun ang mangyayari, dagat-dagatang. Apoy. Nakakaawa naman mga kapatid na saksi ni Obano. Sana mapakinggan nila ito. Niluloko sila ng mga Amerikano. Hindi raw mawawala. Ito mawawala nga eh. May sinabi ang Diyos eh. Kaya niya yayanigin ito, pati nga langit yayanigin niya para maintindihan ng tao na aalisin niya yung mga bagay na niyanig. Kanya-kanyang unawa yan. Handa na kayo mga kapatid, malapit na ho yung yanigan na yan. Huwag kayong masyadong malibang. Lalo na yung mga nakakaintindi ng aral ng Diyos. Huwag na kayong matakaw masyado sa pera, sa karangalan, sa babae, sa lalaki. Huwag na kayong masyadong matakaw sa mga bagay na makamundo. Panahon na ho para tayo magbago ng kaisipan. It is wise to be cautious. It is wise to believe on God o to believe God's word. Mas mabuting magtiwala tayo sa salita ng Diyos kaysa doon sa magbabaka sakali ka, hindi pa naman siguro, hindi pa naman, anong hindi pa? O palagay mo, hindi pa nga. Nakakatiyak ka bang bukas, buhay ka pa? Yes. Ngayon natutulog ka lang, namamatay ka. Biro mo babaksak yung eroplano, wala kang kamalay-malay, susudsurin ka pala ng eroplano. Natutulog patay yung mag-anak na natutulog dahil sa sinudsud ng eroplano eh. Kaya nga buti kami dun sa amin, swerte kami dati. Walang eroplanong dumadaan eh. Ngayon, nagkaroon ng Clark International Airport. Naku, madalas na rin ang eroplano ron. Kaya ang panalangin ko sa Diyos sana pag natatapat sa bahay ko, wag naman sanang babaksak yung eroplano, no? Sana doon tapat na lang ng bukid. Siyempre, naaalala mo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya bago ko matulog, nananalangin ako sa Diyos Diyos, bahala ka na po sa mga eroplanong babaksak. Naintindihan na ng Diyos yun. Kasi, delikado ngayon ang buhay ng tao Nasa bahay mo ikaw, hindi ka nakakatiyak, papasukin ka ng mga may Armalite, i-sprayan ka, masakir ang tawag. Pati batang maliit pinapatay. O, di ba? Hindi ba kayo nakakapag-isip, mga kababayan? Ngayon, paglabas mo sa daan, di ka nakakatiyak, makakauwi kang buhay Sa sama ng tao ngayon Napakasama na ho ng mundo. Hindi ka na nakakatiyak. Hindi ba kagaya nung araw? Nung araw na bata ako, magsasampay si nanay, Halimbawa, 3 araw hindi naglaba, maglalaba, tapos mag-a-army roll. Nung araw, uso yung pantalo na yung kulay puti, na ina-army roll at nakakahiwa ang piston, yung bang matigas sa army roll. Ako, nakahilera yon. 6 kaming magkakapatid na lalaki, 2 babae. Kaya nakahilera yung aming mga puti. Isampay mo ron. Kahit hindi mo kunin sa gabi, kahit bukas mo pa kunin, hindi mo mawala yun. Ngayon, magsampay ka, pagkatalikod mo, wala na yun, Hindi na kagaya nung araw. Nung araw, ang mga bahay, walang tingnan nyo yung bahay dito. Yung Kenak, yung dito sa tabi natin. Historical house na ito rin sa Quiapo Wala akong mga rehas-rehas yan. Wala. Dati. Ngayon, bakit may rehas? Ngayon yun lang rehas, nagpapatutuo kung anong klaseng panahon tayo meron Biro mo ang isang bahay, may rehas na, may alarm pa, may security guard pa, may kuryente pa bakod. Bakit? Nagpapatutuo yun. Talagang critical na ang ating panahon. Ewan ko kung hindi pa kayo naliligalig. Ako nga mga kababayan, alam nyo, kung ako lang may pera, hanggang Amerika, magpapadala ako ng programa sa telebisyon. Kung may pera lang ako. Kasi po, nalilibang masyado mga tao Kahit saan, basta't mararating ko. Kung may pera ako, lahat ng channel sa TV, makita nyo ako. Wala naman kasi kung planong yumaman, magtayo ng mansyon, wala. Basta meron akong kapirasong kwarto, okay na yun. Hindi ako nangangarap tumira sa palasyo o sa magandang bahay. After all, masusunog lahat yan Tutunaw lahat yan Hindi niya nabasa sa pasyon yun. Kaso binabasa niya yata, hindi mo kayo naniniwala
Marami ngayon gumon sa pera eh. Ha? Pero pagkalinggo, nasa simbahan yun. So ayan po mga kaibigan, tama po yung sinasabi ni kapatid Nelly tungkol po sa nagaganap sa panahon natin ngayon. Kasi kung titignan natin yung mga binabasa po ni kapatid Nelly tungkol po sa Biblia na magkakaroon ng mga palatandaan sa langit, sa ibaba, sa baba, sa lupa, nangyayari na mga kaibigan Gaya na lamang po yung lindol. Katatapos lang yung lindol dito sa Pilipinas, napakalakas. Napakarami pong natakot. Minsan kasi ang Diyos gumagamit siya ng mga trahedya para maalala lang naman natin siya. Kasi ang tao sobrang nalilibang na po sa kayamanan sa lupa. Tulad yung mga sakuna, yung bagyo, no? Tulad yung bulkan kung saan ay talagang marami na pong nagsingawan na lupa, no? Yung mga sunog na nagaganap sa iba't ibang mga bahagi ng mundo. Gaya na lamang po yung mga palatandaan sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung nangyayari pong mga digmaan na kung saan ay nagpapaliparan ng aeroplano o yung mga jet fighter, yung nuclear bomb, yung missiles, kung ano-ano yung mga pinapaulan sa bawat bansa. Nagpapakita na po na ang mundo po'y pasama na ng pasama. Ito na po yung hula ng ating Panginoong Jesucristo o yung sinabi ni Kristo na pagkat malapit na po yung kanyang pagparito, ay makakakita po ng mga ganong bagay dito sa mundo na kung saan ay talagang nangyayari na po mga kaibigan. Kaya ang isa sa sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa libro ng Apokalipsis, Kapitulo 3 sa versikulo 3, ganito ang sinasabi. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. So dito sa talata mga kaibigan, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoong Jesucristo tungkol po sa mga magaganap sa hinaharap, o pinapaalalahanan tayo sa mga kautusan niya na dapat tayo po ay maghanda at tuparin natin yung kanyang mga kautusan. Huwag natin tularan yung mga ibang sekta, yung ibang mga mangangaral na nagsasabi na wala ka daw kailangan gawin, ang Diyos na daw bahala sa kaligtasan mo. Nagtataka lamang po ako mga kapatid, napakarami pong sinasabi sa Biblia na pinag-iingat tayo. Sino ba pinag-iingat? Di ba tayo? Bakit ka pinag-iingat? Kasi baka babalik po ang Kristo na hindi ka handa. Paano ka maghahanda? Dapat ang isa sa paraan ng paghahanda ay yung gawin mo yung mga sinabi kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Itong mga iba kasi kampante sila basta naghihintay lamang po sila, wala silang ginagawa. Bawal sa kanila makinig sa ibang pastor, bawal sa kanila makinig sa o pupunta sa church, hindi na daw kailangan yung mga bauti-bautismo, mga kababayan. Hindi po mga kapatid, ang ebanghelyo po ni Kristo, mayroon pong batas, mayroon pong mga alituntunin na kailangan mong ipasa. Katulad lamang po sa school, paano ka makapag-graduar? Paano ka makatapos sa school kung hindi ka makinig dun sa teacher? At kailangan mong sumunod sa mga patakaran, mag-aral ka. Ganun po kasi para makatapos ka sa school itong mga iba mga kaibigan na mga ngaral yung kaligtasan daw, wala ka daw dapat gagawin Miski daw yung makinig. Ang Diyos daw ang bahala, mga kaibigan. Wala ka daw gagawin. Pero bakit ka nananalangin kung wala kang kailangan gawin? Bakit ka nagre-repent? Bakit ka sumasampalataya kung wala ka palang dapat gawin?
Tulad yung mga nagko-comment sa atin, wala ka daw dapat gawin para sa kaligtasan mo. Meron, pinag-iingat ka eh. At sabi po dito ng Panginoong Jesucristo mismo nagsabi dito eh. No? Nasabi niya, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap. Meron kang ginawa eh. Meron kang tinanggap eh. Ano yon? At narinig. At ito pa rin mo. Yung napakinggan mo, yung narinig mo sa kautusan ni Kristo, tuparin mo, sabi eh. At magsisi ka. O di talagang meron kang gagawin para sa iyong kaligtasan. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, sabi, magpupuyat ka pa eh. Sino magpupuyat? Si Kristo? Sinong tutupad? Si Kristo? Ikaw nga pinapatupad eh. Doon sa napakinggan mo eh. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, sabi dito, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. So para maalaman mo yung panahon, yung time, yung oras ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, magpuyat ka. Ang gagawin mo, magpuyat ka para makita mo yung oras at araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Meron kang gagawin, magpuyat ka. Kung ano yung napakinggan mo, tuparin mo. Yan ang masasabi ko doon sa akala mo yung napakatalinong nagko-comment dito sa atin na wala na daw kailangan gawin. Hindi ka daw kailangan gumawa para sa iyong kaligtasan. Wala ka daw dapat iambag sa kaligtasan mo. Yung pagtupad mo nga, ambag mo yun eh. Yung kaligtasan, ibinigay ng Diyos po yun. Mga kaibigan, ibinigay niya yun libre, wala kang babayaran doon. Ang gagawin mo lang, mga kapatid, kailangan sumampalataya ka, makinig ka, at tuparin mo ang iyong mga napakinggan. Ganun po yun. Hindi ako tutol na libre yung kaligtasan. Libre, galing nga sa Diyos eh. Binigay yun. Sa lumang tipan kasi mga kaibigan, para mapatawad yung kasalanan mo, kailangan mo lang magkatay ng kambing o baka o kalapati o anumang ihandog mo para yung kasalanan mo mapatawad. Pero nakita ng Diyos na yung mga maliliit, yung mga dukha, maaari hindi na po sila makapaghandog. Kaya ang ginawa niya, siya na lamang po ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. Kaya ang ibinigay niya si Kristo. Ibinigay niya, inutusan niya para maging handog sa ating kasalanan. Yung ating kasalanan ay babayaran niya. So ligtas na tayo sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoong Jesucristo dahil bayad na yung ating kaligtasan. Pero para manatili ka doon sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos, kailangan mong tuparin yung mga ginagawa, yung mga itinuturo niya. Kasi kapag hindi mo tuparin yun, may tendency, malingap ka, makatulog ka, hindi mo makikita yung pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun po yun. Meron kang gagawin. Ano gagawin mo? Makinig ka. Magpuyat ka. Di ba ganun nakalagay dito sa Biblia? Ba't parang ayaw nyo, mga kaibigan? Ba't pa kayo nagba-Bible study? Ba't pa kayo pumupunta sa church? Samantalang sinasabi ng pastor nyo, wag ka na kayong pupunta sa church, wala doon ang kaligtasan. Wala pala, ba't ka pupunta? Wala ka palang iambag, ba't ka pa nakikinig? Yun ang sinasabi namin. No? Hindi kami tutol na yung kaligtasan ibinigay ng Diyos, ibinigay niya yung libre. Pero ang gagawin mo, kailangan mo naman magpuyat, sumunod. Nakalagay sa talata ulitin ko, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Ano yon? At ito'y tuparin mo, pinapatupad at magsisi ka o pinagsisisi ka Tapos sabi mo, wala kang dapat gagawin. Hindi ka na dapat magsisi. Sino magsisi? Si Kristo. Ikaw nga magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Magpuyat ka. Sino gagawa doon? Di ba ikaw? Magpuyat ka. Magpuyat ka. Ibig sabihin, dapat lagi kang handa sa papanong paraan. Sa paraan ng
pagsunod mo, mabuhay ka bilang isang tunay na Kristiyano, sundin mo yung kanyang mga utos. Ang gusto kasi nila, kung ang kaligtasan ay kailangan mong sumunod sa utos, nasusunod mo ba lahat ng utos? Kung hindi ka naman talagang makitid ang utak, mga kaibigan. Ang buhay natin ito para lang yung nag-aaral. Lahat ba nakatapos sa engineer, sa abogado? Lahat ba sila ay naka-perfect lahat ang kanilang attendance, perfect lahat ang kanilang yung test? Na perfect ba nila lahat? Pero ginawa nila ang nararapat. Ginawa nila ang nararapat para makakuha sila ng grado. Ganun po yun. Para makita kung ikaw ay mag-graduate o hindi. Kung wala kang ginagawa, hindi ka pumupunta, pinagbabawal nyo pumunta sa church. O hindi ka gagawa, wala kang gagawin, huwag ka nang pumunta sa school. Graduate ka ba? Diba tayo ay hahatulan ayon sa ating mga gawa? O basahin natin mga kaibigan. Yung mga nagko-comment lang kasi dito sa atin ay kinokontra po yung sinasabi natin na kailangan tayo gumawa ng mabuti para sa manatili yung kaligtasan sa atin. Ayaw nila. Wala ka daw dapat gagawin. Ligtas ka na daw. Hahatulan ka . At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ang mga aklat. O tingnan mo, nabuksan yung mga aklat. Bakit? Doon kasi ibabatay yung ating ginawa. Nabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Doon sa gawa natin, doon tayo hahatulan, hindi doon sa gawa ni Kristo. Yung gawa ni Kristo, perfect yun . Iniligtas ka nga . Perfect yun, kaligtasan yun. Pero, kapag humarap na po tayo doon sa hukuman, ibabatay niya yung ginawa natin dahil yung kanyang kasulatan, andun po yung ating dapat sundin, mga kaibigan. O ibabatay niya doon, ano ba yung ginawa natin? Paano po tayo gumawa? Makikita kasi ng Diyos kung yung puso mo ay talagang ginawan mo ng paraan, hindi ka man naka-perfect, pero ginawa mo pa rin ng paraan. Makikita kasi ng Diyos yung puso. Nakikita niya, iba kasi yung gumagawa ng paraan kaysa dun sa hindi na talaga gagawa ng paraan. Iba yung nakakasala doon sa nakagawa ng kasalanan. Yan po dapat natin maintindihan dyan, mga kaibigan. Lalong-lalo yung mga kaibigan natin na hindi na daw kailangan ng bautismo, hindi na daw kailangan ng pagpunta sa church. Ba't ka pa nakikinig sa YouTube? Kung hindi na pala kailangan, ano ba gagawin mo dun sa church? Di ba makinig sa aral? Kung hindi na kailangan, ba't ka makinig sa YouTube? Meron kang gagawin. Huwag nyo pong dinadayay nyo lang yung sarili, mga kaibigan. So dito, mga kapatid, nakita natin yung mga sinasabi po ng kapatid na Elena. Palatandaan, nakikita na natin yung maraming mga naganap na. At ang hinihintay na lamang po natin, ito mga kaibigan, gusto ko lamang pong basahin dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 5, yung pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam yung tungkol po sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. So walang nakakaalam. Malalaman mo lang yan kung magpuyat ka. No? Ito yung isa sa palatandaan na talagang andyan na po ang Panginoon. Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kapag nakita na natin na nagkaroon na po ng kapayapaan,
kapag sinasabi po ng mga tao, sana magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan, sana matigil na po yung mga digmaan kasi maliban sa mga digmaan may mga trahedya pa, may mga baha, may mga lindol, parang pagod na ng tao mga kaibigan at humihingi na po sila ng kapayapaan. Kapag yan na po ang umiiral, napapakinggan mo na sa mga tao, abay medyo mag-isip-isip ka na mga kaibigan. Kasi kapag tumigil na po yung bangayan at magkakaroon na po ng kapayapaan, baka sakali, baka dyan na pong banda na riyan mga kapatid. Kaya dapat ano po tayo, maging matiyag po tayo, maging maingat, maging mapagbantay po tayo mga kaibigan. Kasi anytime, lilitaw na po ang hayop, yung Antikristo na magpapahirap sa tao. Malapit na yan mga kapatid. Kaya sana po ay laging handa po tayo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Sana nagkaroon po kayo ng idea, nagkaroon po kayo ng pagbabantay, pagkaunawa dito sa aking ipinalabas na video. Hanggang sa susunod po muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat.